Finally guys, malilinisan natin yung ating bamboo at this time ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya nililinis at papakuluan para mawala yung kanyang pait. Kasi marami nagko-comment sa atin guys kung hindi daw ba mapait itong kinakain natin na bamboo na to. Plus kung hindi daw ba makate. Actually guys, nililinis ko siya, wala akong naramdamang kate. Kahit nung pinuputol ko siya, wala akong naramdamang kate. Kahit na mabalahibo pa yung matataba na nakuha natin. Guys, ang ginagawa ng mga Chinese, ayan, babalatan nila. Tapos yung malalaki na ito guys, ganito rin yung itsura niya. Yung ganito ang kulay niya. Yun ang kinukuha talaga nila. Kasi ito lang siya. Ayan, tinutol ko na. Tapos yung pinaka ganitong gitna guys, yun yung kinukuha nila. And then kinakat nila tong hard part na to. Yung sa malalaki yun guys, yung sabi sa inyo yung mahabang ganun. Kasi masarap daw siyang gawin kimono. So eto ang gagawin natin. Tatanggalin natin yung mga gilid niya. Ito pang pickles talaga to. Kasi ano na siya, medyo makunat na yung kanyang labas. Ito yung masarap pang manipis lang siya. Ayan o, tingnan nyo. So ito ang laki, no? Tanggalin muna natin ito. Kalat. Mga Chinese ang gagaling magbalat ng ganito guys eh. Ang bilis nila kabilaan. Ayan. Kaya mangingitim na naman yung mga kuko natin dahil sa mga dagta-dagta. Ayan. Tiyajang! Ganyan siya kalaki guys. Pero hindi pa to lahat ah. Ano pa to? Mga... Ayan. Ito. Medyo matagal magpakulo nito guys. Kaya yung kinukuha nila guys na ganito, nakalubog pa talaga sa lupa, parang malambot pa talaga. May pagkabambo na. Alam nyo guys, kung nakakain lang ng hilaw to, kinain ko na. Hindi pwedeng kainin to ng hilaw. Nakakalason siya pag kinain nyo. Bamboo na talaga siya pero ang sarap. Ito ikakat natin to kasi nakita nyo may brown na siya. Pero makakain pa rin naman yan. Malambot pa din siya. Pero ang kukunin lang natin itong part na to. Lambot pa rin guys. So tingnan nyo. Oh. Kaya may pagka-bamboo na siya. Itatapon na natin to. Ang laki na ito oh. Tingnan nyo naman yung size niya guys. Malaki pa sa mukha ako. Ito na lang matalim yung kutsilyo natin. Laki niya pero ang liit lang na nasa loob niya. Look at that. Dito guys, hindi ko naaamoy na mapanghi yung bamboo. So ayan lang yung laman niya guys. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Ikakat pa natin itong area natin. Ayan. Tiyang, ang liit lang, diba? Ito yung pinakamataba. Alam niyo ba guys, sa Thailand, ginagamit nila yung mga ganito. Lalagyan ng mga kakanin. Maganda nga naman siya pang kakanin, matibay. Kakapal. Ang ganda niya pang kakanin guys, oh. Tingnan nyo. Ang tibay. Ah, nabali ko. Malapit na tayo matapos guys. At kumain lang tayo. Ang laki niya. Tingnan nyo. Diba? Nakaka-amaze tong bamboo na to. Grabe, tignan nyo naman yung dahon niya. Ito yung pinakabalot niya guys kung gaano kalaki. Masarap paglagyan ng kakanin.
Sige. Umuulan na guys. Kanina pa ulan na ulan si Lord eh. Pinigilan ko lang eh. Tuloy natin siya ng gabi. Ayan. So, ito lang kunin natin, guys. Ayan, guys. Sa dami nang nakuha natin, ayan lang siya pagka nabalatan. Eh. Alam nyo, diba? Ang dami-dami. Papakuluan na natin siya. Ito guys yung mga bamboo natin. So after natin siya mababad ng 3 oras. Actually dapat papakuluan to na may balat. Kaso dahil malalaki siya, hindi natin siya magagawang pakuluan ng as is na may balat. Dahil nga wala tayong kalderong malalaki. So ang gagawin natin, binalatan ko na siya guys. Papakuluan dito sa ating. Ayan. So baka hindi rin sila kasya dito. So 2 plangganing gagamitin natin. Tapos marami nagtatanong, hindi daw ba mapait? Actually lahat guys ng bamboo ay mapait. Kaya ang ginagawa dyan, may technique. Papakuluan natin siya with darak or yung rice bran kung tawagin. Darak po yun. So kailangan lubog na lubog sila sa tubig. Lasang mais to guys kapag magaling kayong magpakulo. Okay. Ngayon ang gagawin natin guys, mag-add tayo ng darak. At meron nabibili dito sa supermarket ng darak. Ito, yan. Ganito itsura niya, guys. Yan. Ginagawa to actually, ayan, pang babaran ng mga, ayan, mga gulay, pang pickled. So, ganyan lang sila gumawa. Ba natin to? Tatansyangin lang natin. Ito, may timpla na to, guys. May salt na to. Kaya wala tayong ilalagay dyan. So, kasama lang natin siyang papakuluan dyan. Ito yung ginagawa guys para matanggal yung pait at the same time yung kanyang mga toxins. Kaya kailangan ay mahugasan nyo siya sa rice bran. Yan yung mag-a-absorb ng kanyang toxins. Or pwede kayong gumamit guys ng baking soda. Tatansyahin natin yung apoy natin. No? Yung sakto lang guys na hindi siya mag-aapaw. Takpan lang natin sila at papakuluan lang natin ng papakuluan hanggang 1 hour para ma-release yung kanilang toxins at lumambot. Kulo na siya, pero unang kulo pa lang yan. So, kailangan natin sila medyo maiga. Later. So, ito na guys yung ating mga labong. At kagabi ko pa ito pinakuluan. And then, pinakuluan ko lang ulit ngayon para may ahon natin sila. So, ganyan yung itsura nila guys sa umpisa. Kasi nga meron siyang super sarap ang inyong lasa ng inyong labong guys. Para silang mais, as in makakain nyo siya ng as is, sausaw, asin lang, okay na guys. At the best to para sa mga diet, hindi nyo na kailangang magkanin. Ayan, at titikman natin kung ano ang lasa ng ating pinuhang labong. Ayan, so kukuha lang tayo ng isa guys, lahat yan malambot na. Pwede nyo na iahon yan at hugasan nyo lang ulit sa tubig para mawala yung nakadikit pa na mga darak. Ayan. Itong darak na nabili natin sa supermarket guys, masarap tong darak na to kasi may lasa na. Kasi ginagamit niyang panggawa ng pickle. So, sa mga hindi pa nakakatikim guys, para kayong kumain ng nilagang mais. As in mais na mais yung lasa niya. Ito yung pinaka the best kapag kayo ay nagda-diet. Ang sarap nito guys. Promise. Grabe. Ayan. Hindi na natin hinugasan. Dinairik na natin. Lagyan lang natin siya ng konting sesame oil. And then lalagyan lang natin siya nito. Ito ay shirodashi, pampalasa lang to guys sa mga lutong ulam. Ang lasa niya para siyang bonito sauce or yung tsuyu kung tawagin dito sa Japan. So ayan, napakasimple lang. Budburan lang natin siya ng konting chili flakes. Tapos konti nito ang ating black sesame seeds. Diyan, napakasimple lang yan guys. Pero pwede nyo na yung igata, pwede nyo gawing pickled, at kung ano-ano pa. Let's eat guys! That's it guys, itadakima. Actually kahit wala nga siyang mga yung mga ganitong nakatoppings, ang sarap makakait at makakain nyo na siya dahil nga parang kumakain lang na mais. Ang sarap. Pero try nyo din to guys, yung may sesame oil, and then konting tsuyu lang o toyo.
The best na pamapak. Hindi ko mamayag sa ano gata. Ang sarap. Alam niyo yung pati ito, parang gusto ko iuwi sa Pilipinas. Matikman lang ng anak ko. Tsaka ng mga nanay ko. Wala siyang kapait-pait. Wala kayong ibang maaamoy na parang mapanghi katulad ng sa atin sa Pilipinas. Ito wala, guys. Kasi pag kumain kayo ng mais, ganun na ganun yung lasa niya. The best to pag diet kayo. Malakas siyang makabasog. Pero hindi kayo mabibitin. Hindi nyo kakailanganin ng kanin. Kasi dire-diretso lang yung yan nyo. So makaka-feel kayo guys ng pagkabusog talaga. Super lambot guys. Pag nanguha kayo ng bamboo, kailangan lilinisin nyo siya kagad. Kasi nagiging matigas at kumukunat yung kanilang pinaka-meat. Kaya kailangan ultimano, hinisin at pakuluan nyo kagad. Ang sarap at ang anghang ng ating habanero. So yan, lambot. Matrabaho nga mag-ano nito, maglinis. Bibigyan ko nga pala yung kapitbahay natin na may-ari ng farm ko. Kasi nung binibigyan ko siya, gusto niya. Kaya lang, naisip niya, ang trabaho daw maglinis. Kaya ayan, linis na yung ibibigay natin sa kanya. Para kakainin niya na lang. Sarap guys.